Magandang araw po mga kapatid, brothers and sisters in Christ. Welcome to our Sunday service ngayong araw, June 28, 2026. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? And ngayong hapon, let us prepare our hearts for our call to worship. Magsitayo po ang lahat habang inaanyayahan natin ang ating worship team na kantahin ang ating awit pagsamba. Hallelujah, O Lord. Sabay-sabay po nating awitan ang ating Panginoon. Ako'y sa'yo'y lumalapit.
po'y pangungunahan ni Brother JM para sa ating opening prayer. Hallelujah, Lord God. Iniaanyayahan ko po na ang bawat isa sa atin ay lumagay sa diwa ng panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit. Sa oras na ito, Lord God, kami nga po ay lubos na nagpapasalamat sa napakagandang araw, Father God, na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay magpuri, sumamba at makinig ng inyong salita. Maraming salamat po sa presensya, Father God, ng bawat anak mo na nandito, Father God, sa kabila, Father God, ng aming mga pinagkakabisihan, Lord God, sa kabila, Father God, ng mga other activities, Lord God, na aming ipinagpaliban, Lord God. Lagi po namin pinapatunayan sa inyo na kami po ay labis na nagmamahal sa inyo dahil po, Father God, kami po ay laging sabik na maranasan ng inyong presensya, Lord God. Maging dun sa mga kapatid namin, Father God, na wala pa rito, kayo po, Lord God, ang patuloy na humingi po sa kanila. Patuloy nyo nga po silang ingatan. Cover them with your most precious blood na sila po ay makarating dito ng payapa. Maging dun sa mga hindi makaka-attend, Lord God, kayo po ang nakakaalam ng pinagdaraanan ng bawat isa, Father God. So, continue to intervene to them, Lord God. At sa pagpapatuloy, Lord, ng aming gawain ngayong hapon, kayo po ang aming patuloy na maranasan. Kayo po ang aming patuloy, Lord God, na madakila, Father God, maging sa aming pagpipraise and worship, Lord God. Maraming salamat, Lord. This all we pray and ask. In Jesus' name we pray. Amen. Nais ko namang tawagin si Brother Billy Lontayaw upang basahin ang salita ng ating Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Kung may Bible po tayo, buksan po natin sa John chapter 14 verse 1 to 6. Huwag kayong mabalisa. Mahalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ayan, hallelujah. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Tayo ay malaya magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya naman sabay-sabay po nating awitan, purihin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Walang makakapigil sa ating pagpupuri sa ating Diyos. Let's clap our hands, church. Malayo
Sa piling mo, Panginoon, kami ay may galak, Panginoon. And thank you, Lord Jesus. Ikaw may lalang, simula't wakas. Ikaw ang
nating awitin ito mula sa ating puso. Sa piling mo'y galak, sa piling mo'y tiyak, walang ibang hinahangad ang tinig mo, O Diyos. Yes, Lord. Sa piling mo'y sapat, sa piling mo ay may lunas, sa piling mo ay luluhod at sasamba, O Diyos. Sa piling mo'y galak,
ko'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangga't walang nagmamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, natagpuan. Ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ikaw, Panginoon. Hangga't walang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan.
imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Diyos na makapangyarihan, lumalang sa daigdigan. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Diyos na makapangyarihan, na lumalang ng sa daigdigan. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible sa iyo, O Lord. Tunay nga na with you, O Lord God, we can do all things through you, O Lord. And with that, Lord, nang imposible sa iyo, O Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa bawat araw, oras, o minuto, segundo, Lord God, na kami ay iyong laging ginagabayan, Panginoon. Na kami ay iyong laging sinasamahan kung saan man kami ay naroon. Maraming salamat, O Lord. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, kami ay humihingi ng iyong kalakasan, Panginoon. Kami ay humihingi ng kagalingan, Panginoon, sa bawat isa dito, Lord. Alam ko, Panginoon, alam mo, Panginoon, na ang bawat isa, Lord, na narito ay may kanya-kanyang dinadala, Panginoon, na pagsubok, Lord God, sa bawat isa, Lord. Pero di mo kami pinabayaan, Lord. Mas lalo mo kaming pinatitibay, Panginoon. Mas lalo mo kaming tinatatagal, Lord God. Walang imposible, Lord. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Kaya, Lord, lagi namin pinangahawakan ang iyong mga salita, Lord. Sa Philippians, Panginoon, na sinasabi mo na we can do all things through Christ, Lord. Kaya sa araw-araw, Lord, may kinakaharap kami pagsubok, Panginoon. Ito'y lagi naming nalalampasan at napapanalo, Panginoon, ang aming buhay, Lord God. At hindi kami sumusuko kasi Ikaw ang unang hindi sumuko sa amin, Panginoon. Hindi mo kami binitawan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Ikaw ang Diyos na mabuti noon, ngayon, at kailanman at hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos na handa kaming iligtas. Handa kaming protektahan, Panginoon. Kahit na hindi man kami karapat-dapat, hindi man kami sapat, na kahit na patuloy kami nagkakasala, Panginoon. Ngunit hindi mo kami binitawan, Lord. Kinukonvict po kami, Panginoon. At mas lalo kami lumalapit
sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang bawat isa dito, Panginoon, may pinagdarasal, may kahilingan, Panginoon. Ikaw ang nakakarinig at nakakaalam ng mga sitwasyon ng bawat isa, Lord. Kaya inaalay namin lahat, Lord. We surrender everything to you, O God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, pasamahan niyo kami sa patuloy na araw, Panginoon, patuloy na pagharap sa hamon ng buhay, Panginoon. Patuloy niyo lang kami samahan, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord. Hindi sapat ang aming mga salita, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. We give you all the glory, honor, and praise, Lord, because you deserve everything, Lord. You deserve everything, Lord. Kaya maraming salamat. Ito lamang ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah, Lord. Yan. Ang lahat ay talagang pinagpala dahil ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin, no? Kaya tayo ngayon ay punong-puno ng pagmamahal, no? Kaya bago tayo umupo, no, let's make sure that we spread the love that we are receiving from our mighty God. Let's greet our brethren and everyone, no? Magkamayan po tayo and let's spread the love for everyone. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magawitan kay Lord. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magawitan kay Lord. Hanap-hanapin kita sa upuan mo. Aawitin natin ang awitin katulad nito. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magawitan kay Lord. Yes, amen. Kaya, hallelujah, hallelujah, praise God. Kaya kay sarap talagang magpuri sa Panginoon, mga kapatid, no? Maari na po tayong magsiupo. Bago natin pakinggan ang mensahe ng Diyos, we will now listen to some powerful testimony from our brethren. Meron po bang nais na magpahayag ng kanilang patotoo at pasasalamat sa Panginoon? Ayan, si Brother Mark. Mart. Brother Mart, halika na sa harapan at ilabas mo na yung hindi mo mapipigilang patotoo. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang testimony ko lang po ngayon, ano po kasi, last week, bago yung laro namin sa may barangay league, pinag-pray ko talaga ay Lord na, bago yung laro namin, pinag-pray ko na sana, Lord, kahit hindi kami manalo sa laro, mapakita ko lang yung laro ko, ganun. Tapos, kinabukasan, nung naglaro na kami, hindi ko alam kung ba't talaga pumapasok lahat ng mga tira ko sa paglalaro. Tapos natalo man kami, okay lang. Pero pagkatapos ng laro, sobrang, na-realize ko na sobrang,
pinaningan talaga ni Lord yung prayer ko na kahit di man kami manalo, at least pinakita niya yung kung ano talaga yung laro ko. Tapos pagtapos ng laro namin, so nagpray talaga ako, sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Lord na kahit ganon nangyari, at least dininig niya yung prayer ko. Yun lang po. Ayan, amen. Praise the Lord, no? Tunay nga na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako, no? Meron pa po ba na gustong magpahayag? Si Sister Rejoice. Halika na, sister. Ilabas mo na yan. Halika na. Yan, maganda rin na binabahagi natin sa ating kapatiran, no? Ang mga hindi natin mapipigilan, no? Na kasi yung mga ganong, yung mga hindi naman lahat ng nararamdaman natin is ma-share natin, no, sa bawat isa o sa ibang tao. Pero sabi nga ng Lord, no, na hindi ka nag-iisa, no. Do not isolate yourself, no. If you need to share that what's something in you, no, i-share mo siya para makatulong at makagaan sa iyong puso. Halika na, Sister Rejoice. Mababa lang po kasi talaga ang luha ko. Kasi kahapon pa yata, parang sinubok na talaga kami ng, alam niyo na, demonyo, ganun. Hanggang sa kanina, nakapagsalita siguro ako lang hindi maganda. Kaya sabi ko, Lord, patawad po. Kasi linggong-linggo, parang biglang nag-gerahan. Iba po yung pakiramdam na may dinadala kang mabigat sa puso mo. Kasi kahapon pa lang po, iba na. Hanggang sa kaninang umaga, pero okay naman na po. Kasi nga, napakabuti po ng Panginoon kasi hindi kami pinangunahan ng demonyo ni Satanas. Nanguna pa rin ang pagmamahal ng Panginoon. Nauna pa rin ang kabutihan niya sa amin na sabi niya, kalma lang. Kagabi po, sabi ko, tinat ko si Alona. Biglang kuman sa akin yung kantang, hindi ko lang po kasi alam yung kanta na yun, pero yung Come Holy Spirit, lagi pong kumukan sa akin yung kagabi pa po. Siguro para talagang, ang kaaway po talaga dinidistract tayo eh. Pagkuhan pa lang ng linggo, didistractin ka na pala talaga ng kaaway. Kaya, thank you po sa Panginoon at maraming salamat din po sa inyo. Ito po yung gusto kong isabihin na una si Alona lang ang kasama ko. Ngayon, mayroon na po akong malaking pamilya. Salamat po sa Panginoon kasi andyan po kayo. Maraming salamat po sa Panginoon ko po. Binabalik ang parangal at pasasalamat. Ayan, purihin ng Panginoon, no, sister. Lagi mong tatandaan, no, na ang Diyos ay may pinapadala palagi na kasagutan sa mga katanungan at mga taong makakatulong sa iyo. Kasi hindi man natin siya nakakausap physically, no, pero gumagamit ang Diyos, no, ng mga awit, ng mga tao upang mangusap sa iyong buhay. Amen. Kaya, yan, meron pa tayong isang magpapatotoo, no? Hindi niya rin talaga mapipigilan, no? Sister Alona, halika na. Amen. Hindi talaga ito mapipigilan, sister. Oo, I second the motion to praise and give all the glory, adoration, thanksgiving, lahat ng lakas ko para sa ating buhay na Diyos, sa Kanya lahat ng papurit pagsamba, no? Kasi
Kagaya nga po nung chat ko sa GC po ng worship team, brothers and sisters, excuse me, tapos biglang nagpakita dito. Kasi po mga kapatid, I would be a liar if I will tell you na dahil lang dun sa family gathering, yung rason. Meron pa pong isa. May dinadala po ako na bigat ng loob. Actually, hindi lang siya bigat. May kasama siyang galit. May kasama siyang puot at anxiety. Kasi hindi po ako na nakakapag-isip ng hindi nawawala po yung focus ko. So guilty po ako sa part na yon na kaya po ako nag-excuse sa practice at sa pagtayo dito sa palpeto. Isa sa mga magiging worship team sana ngayong araw dahil po dun sa nararamdaman ko pong emosyon na alam ko po ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, iso-sort out ko muna. Grabe yung answer ni Lord kasi hindi niya pinaabot ng ilang days, hindi niya pinaabot ng isang linggo. Isang araw lang natapos. Blessed din po ako na yung husband ko is very, kahit sabihin natin na bago pa lang siya sa Panginoon sa pagsiserve, I would say, yung maturity niya, talagang kinikilos ng Panginoon ng Holy Spirit sa buhay ng mister ko. Isipin niyo yun, siya yung magsasabi sa akin, kumalma ka nga, parang hindi ka Kristiyano. Magpatawaran na nga lang kayo. Ano ba yan? Nakikinig ka ba sa mga preach ni pastor? So ako naman tong kinakausap ko yung sarili ko after niya mag-sermon sa akin. O nga, no? Parang, I thank the Lord kasi may binigay niya sa akin si Brother Jake to rebuke me in these very times, no, na talagang yung emotion, human as we are, makaka-feel po talaga tayo ng mga mixed emotions na mawawala po talagang focus natin, no? So sabi ko kay Lord, prinay ko sa kanya kagabi, sabi ko, Lord, kung hindi mo to tatanggalin, Lord, iiiyak ko to ng todo sa'yo. Iluluhod ko to sa'yo kasi ang bigat sa sobrang bigat, hindi ko kaya ng ako lang. Hindi ko to kaya, Lord, hindi kaya ng powers ko to, Lord, ng pagiging Kristiyano ko lang. Tinatawag lang nila na pagiging Kristiyano ko lang. Kakayanin ko to, Lord, kung isusumbong ko to lahat sa'yo. Sa kanya ko po talaga lahat sinumbong. Sabi ko, kahit sabihin natin na andyan si mister ko, andyan si Sister Rejoice, na yung prayer ni Pastora kagabi, bago kami lumisan, bago kami umuwi. Sabi ko nga, Sister Rejoice, lumakas yung loob ko dun sa prayer ni Pastora. We are victorious. Sabi kong ganun. Saktong-sakto, kaninang umaga, nagkaroon ng open forum dun sa compound. And praise God, dineliver ni Lord ang aming mga emosyon into forgiveness, into opening all the questions, the windows of doubts. And talagang there was really asking for forgiveness, pasensya na po, ganito po yun. Talagang nailabas po yung mga emosyon na hindi dapat na kinikimkim. Talagang, Lord, it was you. It was not us. It was you. Dahil binigyan mo kami ng lakas to face those fears, those anxiety. And now, babalik po kami sa pagfo-focus na into knowing you more, deeply understanding your teachings more and more and more of you only, God. Not of this world, but of you, Lord, and of your word. So, sabi nga niya kagaya sinabi ko kanina, Roma 14, Romans 14:15. If you love me, you should keep my commandments. Malaking sampal sa akin yun, kagabi. Oo nga, no. Kung totoong mahal mo ako, nung nakaraan pang Bible study natin, yung sinabi ni Pastor na
magiging karapat-dapat ka bang disipulo kung kaya mong i-surrender lahat, everything. So kasama na yun yung pride. Naaalala ko yung preach ni Pastor RC, pride is some sort of, kasi kay Brother JM, poison yung kay Pastor RC, paalala nyo nga brothers and sisters, ang pride daw ay isang, parang may term na ginamit si Pastor RC, patawarin mo po ako kalimutan ko po yung yung preach nyo, pero dapat talagang ang pride ay matanggal sa atin. Para magkaroon tayo ng freedom, let us break that chain of pride. So, dun po ako natutuwa sa Panginoon dahil lagi po niya pinapaalala sa akin through His Word and through the people around me that the Lord is alive. Hindi siya patay na Diyos. Siya ay buhay na buhay at sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ipinapananahan natin, pinapatira natin sa ating mga puso't isipan, it will make us always refreshed in our faith. So praise and worship and adoration, thanksgiving, glory to our Lord God alone. Thank you, Lord, thank you. Ayan. Amen. No? Truly, God is faithful to His promises. Yun nga yung sa sinabi ni Sister Alona sa yung battle niya, yung spiritual battle niya na pinagdadaanan niya. No? Sabi dito sa Isaiah 1 verse 18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Yun nga sinasabi ng Diyos dito sa atin, no? Kung titingnan natin siya, no, na nire-reveal dito ni Lord yung God's grace niya sa atin, no, na kahit napakalaki ng failure na nararanasan mo ngayon, kung ano man yung spiritual battle na nararamdaman mo sa puso mo, pinagdadaanan mo sa buhay mo, hindi niya tayo tinatawag ng malinis tayo. No? Tinatawag niya tayo kung ano tayo. 'Di ba? Kasi siya ang maglilinis sa atin. Ang gagawin lang natin, surrender everything to the Lord. No? He will do the cleansing. No? Kaya, always remember, mga kapatid, no, na we are just human. No? Nakakaramdam tayo ng emotions, ng galit, no? Pero ano yung gift sa atin ni Lord? Dahil simula na nang tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, isa sa mga gift na binigay niya sa atin is yung conviction. Yung puso na nakakaalam na mali na yung nararamdaman mo. No? Na hindi na tayo dapat magpapabulag sa emosyon natin, no? Lagi tayong magbabase sa katotohanan ng kanyang salita. Amen, mga kapatid. Tinatawagan ko si Sister Maris daw. Meron din siyang patotoo na hindi rin niya mapigilan. Ayun, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Ayun. Lahat naman po tayo, dumadaan po tayo sa pagsubok. Pero yan po yung binigay sa atin ni Lord na wisdom and knowledge para po ma-reveal po sa atin yung mga dapat po ma-reveal. So ayun mga kapatid, share ko lang po pala sa inyo na nagpapasalamat ako kasi yung dating pinagpipray ko na ngayon, binigay niya na sa akin. Kasi before, na-stress talaga ako kasi nga wala akong kasama sa bahay. Tapos, up and down pa yung bahay, ang hirap linisin. Tapos, ayun lahat kahapon, ang daming nag-message sa akin, ang daming nagre-recommend. Kasi, dati kasi puro fail yung mga nakuha ko, 2 beses. Parang siguro, na ako, alam niyo po ba yung desperado? Parang gano'n na po ako dati. So, dahil nga po desperado ako, inaccept ko na lang, wala nang ano-ano, inaccept ko. Pero natuto ako doon, yung mga bagay po pala, wag po pala natin minamadali. Kasi baka pwede tayong magkamali sa choice na pinili natin. So ayun,
siguro mga 1 month na rin ako talaga naghihintay, hindi ako nagpo-post. But may mga taong lumalapit sa akin, tinatanong ako, "Be, naghahanap ka pa ba ng kasambahay?" Ganyan. Nakakatuwa lang kasi yung hindi mo hinahanap, biglang may dumarating. Ganun pala dapat, kailangan lang pala nating maghintay ng timing. So, ayun pala, biglang nag-recap sa akin yung prayer meeting natin nung Wednesday, yung God's perfect timing. So, meron po pala talaga mga kapatid na perfect timing para po sa atin. Yun nga po sabi dito sa Jeremiah 29 verse 11. Alam ko po maraming may paborito ng verse na to. Ito po gusto ko pong i-share sa inyo kasi baka po ma-experience nyo rin po yung na-experience ko. Sabi po dito mga kapatid, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, ayun, sobrang na-bless po talaga ako. And syempre mga kapatid, hindi yun ibibigay ni Lord kung hindi rin po dahil sa tulong nyo po. Kasi nandun po sa prayer items yung pinagpipray ko, hindi po yun mangyayari kung di nyo po ako tinulungan, ipag-pray po yun. Ngayon po ang pinagpipray ko po, kung naway bigyan po ako ni Lord ng karapat-dapat at totoong may pagmamahal po talaga sa work, sa family. Sa family ko po, mamahalin po yung mga anak ko. Kahit po wala po ako sa tabi nila, or kung may mga ginagawa man ako, ang pinagpipray ko na lang po, sana matulungan nyo rin ako mga kapatid, na makapili po ako ng tamang tao po na papapasukin ko po ulit sa family ko po. Lalo na po may 2 kids ako. Yun po talaga pinagpipray ko para maging smooth po lahat at mas makatulong din po ako sa mga taong nasa paligid ko po kasi yun po talaga yung goal ko. Maging blessing po ako sa mga taong nasa paligid ko. Kasi yun lang po talaga yung alam ko na mas makakatulong din po sa growth ko na makatulong din ako at maka-add din ako ng value sa mga taong nandyan po. And yun po, sa Diyos po lahat ng papuri at pagsamba. Siya po lahat ng eto. Ayun, maraming salamat po sa ating lahat. Amen. Ayan. Yung mga maliliit o malalaking panalangin natin, no, talagang hindi lang natin napapansin, no, pero inire-reveal ni Lord yan sa ating harapan, no. Kailangan lang natin na maging grateful, no, kasi pag grateful tayo, hindi yung problema yung makikita natin, hindi yun yung titimbang. Kapag grateful tayo sa Panginoon, yung smallest gift or blessings na binibigay niya sa atin is higit na para magpasalamat tayo sa buhay na binigay niya sa atin. No, hindi na tayo kakatagal mga kapatid, no. Inaanyayahan ko po ang ating butihin at mapagmahal na Pastor Boy Lontaya upang ihatid sa atin ang salita ng Diyos.